What's up guys? So far for today's video, papunta nga pala kami sa room namin. So yan, naglalakad na kami, papunta na kami sa room namin. Ayun na, papasok na kami. Ito na. At eto na nga, nakapasok na kami sa room namin, nakaupo na kami. Kala mo talaga mga nag-aaral na mabuti. At dahil wala pa yung prop namin, pagpasok namin na ito ang mga ganap habang iniintay namin ang mga prop namin. Pre, may assignment ka na ba? Wala, pre. Tingnan mo, napakadami na eh. Ito, paano namin gagawin ito, pre? Yung gawin. May pasana pala next week ng project. Oo nga, wala pa akong given na marka. Next week na pala yun. Oo nga eh. Kapitin, wala eh. Uy, huwag na kayong maingay. Nasa harapan ng pamangkin kayo. So guys, dito ay nagdi-discuss na yung prop namin. At dahil kami ay good student, syempre kunwari ay nakikinig kami. 1 port, ma'am. Okay, class, may ibibigay pala ako sa inyong project at yung pasahan nito ay next week na. Ma'am, pwede po ba i-adjust yung pasahan niya? Kasi po sabay-sabay po yung yung project po namin sa ibang subject. No? Sobrang stress na sa daming project. Maximum na yung 1 week, kaya hindi na pwedeng i-extend yung deadline. Okay, get ready na sa ating quiz and please prepare 5 pesos for your quiz. Pagkatapos ng quiz natin ay sunod kong i-discuss yung next topic and quiz tayo. Magbayad na kayo ng 5 pesos. Maningil na para sa quiz. 1 port, ma'am. Kahit na naman. Ma'am, baka po pwede next week na lang yung susunod na discussion tsaka po quiz. Oo nga po, ma'am. Information overload na po kasi kami eh. Opo. Okay, let's continue at next meeting. Dito ay tapos na kami mag-quiz at tinantay na lang namin yung dismissal ng prop namin. Oo, ma'am. Okay, class dismissed. Five minutes later. Buti na lang nakaantay ng isang quiz game mo, no? Oo nga, hindi. Sabog na naman utak natin na ito. Ano ba yung pinapanood nyo? Kayo pa kayo nanonood? Teka, maupo nga muna tayo. Ano ba yung pinapanood mo? Podcast to, pangtanggal ng stress. Anong class podcast? Tungkol to sa 4 na magkakaibigan na stress sa school. Pero nagagawa nila ang prank. Kasi nag-real talk sila, mga gano'n. Nagbibigay din sila ng advice para ma-release yung stress. Sige nga, send mo sa amin yan. Panoorin nyo muna kasi. Hi guys! Welcome po sa podcast namin. Kami nga po pala ang 40 Days Video. Ako nga pala si Ronald San Victoras. Tapos ito nga po pala ang ating mga guest speaker ngayon. At walang iba kundi si Jamie Lay Basalio, Guys. Reggie Tolentino, No. Janine Rema. Hi people! Tapos ang topic naman po natin na pag-uusapan ngayon ay less stress, more productivity, and no to information overload. Kamusta naman yung mga life nyo, yung mga pinagkakabisihan nyo? Okay naman, puro schoolworks. Ito, okay lang. Nai-stress ng konti, pero kaya naman. Okay lang. Pero medyo stress. So paano nyo nga ba or natin na-handle ang stress sa works, ACADS, and sabay-sabay na gawain? Of course, dito natin magagamit yung time management. So, bali ngayon is yung ginagawa ko is mas inaagahan ko yung paggawa ng mga workloads para hindi matambakan. Pero, hindi pa rin may iwasan na magkasabay-sabay. At yun yung mahirap na part. Ano lang, time management lang din. Tapos, konting gawa-gawa ng mga activities para di masyado matambakan.
Oh, sa ganun nyo pala na-handle pero ang hirap pa rin talaga no, sa harapin yung stress at ang sinasabing pagkakaroon ng information overload. Lalo na sa mga students kagaya natin. Oo naman, as a students hindi talaga natin maiwasan ang stress kaya need natin gumawa ng paraan para ma-handle ito at siyempre as a student hindi nawawala yung information overload sa atin. Lalo na pag may quiz, recitation at exams. So, di talaga maiwasan na information overload minsan. So paano nga ba natin masasabi na stress na information overload na kayo or tayo? So, ayun, yung tinatawag nga natin na information overload is nangyayari kapag yung isang individual or person ay nasobrahan na sa information na nare-receive or yung mga gawain na kailangan lang gawin na mas nakapagpahirap upang makapag-isip or makapag-focus sa mga bagay-bagay. At the information overload is term people use to describe when you might receive too much information, a topic within a period. So, paano naman sa tingin nyo nakaka-apekto ang information overload sa mga students and kahit sa mga may work na katulad nyo? Siyempre, malaki ang effect nito sa amin, especially pwede itong maka-apekto sa productivity namin at kasi magresulta ng bad performance sa mga gagawin namin at siyempre, sasabay pa doon yung stress kaya mahirap talaga. Nga, mahirap nga yung ganyan. True. So, sa tingin nyo ba, anong mainam at effective solution para maiwasan ang pagkakaroon ng information, lalo na sa mga college student na nakakaranas nito? Pwede ba kayo magbigay ng mga advice or tips, mga friends? So, as a future IT student, I will suggest to set an information limit for ourselves. We can avoid information overload by being more intentional about what you let into your life. And kayo naman, Jamie and Reggie, ano pang may dadagdag nyo para maiwasan ang information overload or stress? As a future IT pro, syempre, para ma-address yung mga ganitong klase na problema, suggest ko is yung pag-advance study, sapat na tulog, at syempre, time management, and set ng limit na iti-take mo na information, and especially mag-take ng regular breaks. Tama nga sila. Need talaga na mag-manage yung time natin and mas maging responsible sa mga gawain every time na may bago tayong need aralin or gawin. Kasi hindi naman natin agad magagawa yun or ma-accomplish ng saglitan. Ang dami palang need gawin. Ang dapat talaga maging focus tayo sa mga gawain and self natin para mas matapos natin, no? Thank you sa mga sagot nyo at sana makatulong ito para sa mga students na nakaka-experience nito sa ngayon lalo na palapit na ang pag-end ng school year. Oo, sana ay makatulong yung mga sinabi namin. Tama, tama. So ayun guys, sa tingin nyo, anong magiging impact naman ng mga solusyon na nasabi nyo kanina based sa mga naging experience nyo para mas maunawaan pa natin ang mga viewers here sa ating podcast? On my experience na din, by properly implementing and applying sa mga suggestion namin, sure na makakatulong ito para ma-reduce o even prevent yung information overload. Consistent implementation talaga ang kailangan para makatulong din and sure ma-enhance ito yung focus and yung clarity ng pagtitake ng information natin. So, syempre, maiiwasan natin yung physical symptoms of overload information, kagaya ng headache, anxiety, fatigue, and depression. Malaki rin pala ang impact at tulong ng solution na yan na ginawa nyo in the past siguro. Sigurado akong maraming relate dyan at pwede nilang gayahin itong mga nasabi nyong advice para ma-less ang stress at information overload natin lalo na sa mga students. Oo, kaya sa mga nakakaranas ng stress at punong-puno ng information overload, kaya nyo yan. Tama. Kinaya nga namin eh. Kayo pa kaya? Salamat sa mga napakaganda niyong sagot na makakatulong sa mga manonood nating mga students. Kayo ba dyan, mga standby viewers? Okay pa ba kayo dyan? Nababawasan ba ang mga information nyo dyan? Or lalo pang nadadagdagan?
Huwag naman. Nababawasan yan. So eto guys, may isa pa pala tayong question na natira, and para mas magets nila ang topic nating less stress, more productivity, and no to information overload. So ano sa tingin nyo ba ang mga resources or mga kailangan na makakatulong para maiwasan or mabawasan ang information overload sa mga students? Syempre yung mga resource na kailangan natin dyan is yung ating mga sarili mismo. Syempre as a IT student na paranas din ng information overload, yung sinabi ko kanina na pag-advanced study, sapat na tulog, time management, and set limit na information sa pag-take ng mga gagawin. Pag ginawa mo to ng consistently, sure ako makakatulong talaga to para makapokus ka ng maayos. Of course, bigyan natin yung sarili natin ng health break, scheduling the task, at maa-avoid nito yung too much thinking. Thank you. Maraming kailangan baguhin pala sa mga habits para mas maging focus tayo sa mga bagay nating ginagawa. Maraming salamat sa mga napakagaganda at makabuluhan yung sagot para mas maintindihan pa natin ang information overload. Kaya't sana ay i-apply din natin sa mga student viewers natin ang mga sinabi nyong ito. Sa kanilang mga buhay at sa mga stress na dyan. Hinay-hinay lang kayo dyan, guys. Ay sana nga ay gawin agad nila itong mga tips natin na to para mas maiwasan nila yung pagkakaroon ng information overload. Oo, tama. So, ayun guys, napakarami nating napag-usapan ngayon araw about sa ating topic na less stress, more productivity, and no to information overload. Sana ay gawin nyo to at wag nyo napatagalin ang pagiging stress nyo sa ACADS nyo guys. Yun lang at maraming salamat nga pala sa ating mga guest friends for sa ating 40 Days Podcast at nakasama natin ngayon sila, Janine, Jamie at Reggie. Thank you guys sa mga thoughts nyo and sana ay mas mabigyan pa tayo ng chance na makapag-usap here sa podcast para mas marami pang viewers ang ating ma-advise about sa mga ganitong topics. Thank you guys. Thank you rin. Thank you po. Thank you. Thank you. So ayun na nga guys, no, sana ay na-enjoy niyo yung podcast natin, no, and I hope may natutunan kayo sa mga diniscuss natin about sa information overload. And sana nakatulong ito sa inyo, especially para sa mga estudyanteng katulad ko. And magbibigay lang din ako ng thoughts about sa ating podcast, no. So lahat naman ng sinabi doon ay makakatulong talaga sa atin basta ito ay sa ating i-apply ng maayos. Pero syempre iba pa din ang naitutulong o naiambag ng mga kaibigan natin para sa atin. Like sabay-sabay kumakain at tine-enjoy lang yung pagkain, sama-samang tumatambay para magpahangin at para mabawasan ng mga iniisip, at syempre para makapag-unwind. Sama-samang mag-chill rides at tine-enjoy yung sariwang hangin, enjoyin yung bawat moment na tayo ay magkakasama.